every great team has a great leader. Now, of course, aside from Coach Yeng Giao as the team leader, Gilas Pilipinas also has other leaders on and off the court. And today, we'll ask Coach Yeng and Poy Eram, sino sa Gilas roster are considered as yung mga kuya or leaders on the team. Everybody looks up to them, and they set the tone on and off the court. So, you gave us names, and I wonder if people will be surprised because pareho kayong, may pinili kayo na pareho, and his name's Andre Blatch as one of the leaders on and off the court of this team. Why is he one of the leaders of the team? Well, nakuha ko yung ano, no, I got a glimpse of what he really is, in terms of his playing ability and his leadership ability. Nung kalaban namin yung Qatar, nung natansya na niya na kaya ng mga kasama ko to, kaya namin to. He made 17 points, 15 rebounds, 7 assists. And he just got his teammates involved and then he picked his spots kung kailan siya i-score. So talagang napaganda niya yung chemistry, napaganda niya ikot ng bola, nabigyan ng kumpiyansa yung mga ibang players. Pagdating nung Kazakhstan game, first few minutes, nakikita niya parang tight yung team. Parang siguro may pressure ng konti o kaya medyo hindi makuha yung rhythm. He went to work. Yeah, I think he scored 17 points dun sa first quarter pa lang. So sabi siguro niya, ako muna rito kasi paiinitin muna itong mga kasama ko. And then, later on, na-involved na sila Jason, na-involved na sila Japet, na-involved na sila Junmar. So, makikita mo talaga paano niya basahin yung situation. At saka, nakita mo, yung first few minutes or first quarter and probably part of the second quarter, he was shooting his outside shots. When nakuha na nung mga kalaban yung outside shots, pinoste namin siya, inatake naman niya sa poste. So nakikita niya, ang galing niya magbasa ng situation. And that's a really good sign of leadership. Alright, so that is on-court leadership. Na po, pinili mo rin si, Kuya Dre ba talaga tawag niyo sa kanya? Off the court naman, paano ang leadership ni Andre Blatch? Medyo jolly rin siya na person eh. Madali siya kabay, may kausap. Pag sa bus, nakausap namin siya. Hindi siya yung porke naturalized player na tahimik lang, ganyan. Nakiki-join siya sa amin. And then, nagtuturo din siya, ina-involve niya kami mga big man sa position kung ano yung dapat niya gawin, kung pagtanggap niya ng bola, anong kailangan. So, hindi siya yung, para pagdating sa court, alam niya kung ano yung ugali ng player. Off the court pa lang, nakausap niya na kami, na nakikipag-jamming sa amin, lalo na pag nasa bus, papa-music, ganyan. Magaan siya kausap, magaan siya kasama. Hindi mo feel sa kanya na NBA veteran, mayabang. Never ko na-feel, never namin na-feel na ganun. So, pag sinabi mong jolly person siya, ibig sabihin kasama niyo sa gimikan to. Hindi kami gumigimik eh. Talagang focus lang po kami sa akin. Focus lang po kami Good boy si Poy ngayon, Focus sa amin. Para iba yung kwento mo dati, Mahirap kasi gumimik sa Qatar tsaka sa Kazakhstan. sa bagay. Tama, masyadong maginaw para gumimik. But it's great. I mean, that's a great insight for a lot of people na hindi naman kayo nakakasama, hindi kasama doon sa mga biyahe nyo. Hindi kayo nakikita, in the hotel or pag kayo lang na sa ibang bansa. And this is a great insight into... People don't see that a lot kasi kung ano yung nangyayari around the team. Especially with Andre Blatch. Diba? Hindi naman siya para tumatambay lang sa PBA games na pwedeng lapitan ng kahit sino. So, that's great. The other person na pinili nyo is someone na I guess expected ng mga tao that this guy really should lead. And that's Jason Castro. Now, Jason, sa pagkakaalam ko, is not a vocal guy. He's really, really soft-spoken. Very humble. How does he lead on and off the court? Ang leadership ni Jason, although this is really just the first time that I've worked with him, I've coached him, ang leadership niya, hindi yung maingay na leadership. It's a silent type of a leadership by example. Makikita mo siya nagtatrabaho, makikita mo siya nagde-deliver. He speaks in the game, Sinasabihan niya yung mga players kung anong kailangan nilang gawin. Pero pagkatapos ng laro, tahimik na siya. Ibig sabihin, doon na siya sa sarili niyang comfort zone, So, yung iba, may misinterpret na baka KJ, baka snub. But he's really not. He's really just basically a shy person. But when kailangan yung leadership niya sa loob ng court, mararamdaman mo, makikita mo. Kasi, di ba, alam mo naman ang bukang bibig na yun nga.
Ganun lang si Jason eh. So, talaga, he simplifies everything. How does he lead for you? Kasi nakasama ko si Jason for a while sa Talk and Text eh. Talk and Text ang draft sa akin. So, yung na-observe ko talaga, yun nga, sabi ko, sama si Coach, talagang tahimik lang siya. Pero pag nagsalita siya, alam mo may laman eh. Lalo na nung game namin, sobrang technical siya pagdating sa depensa, alam niya kung ano, kailangan gagawin muna natin to, ganyan. So, sobrang limited sa magsalita. Pero yun nga, pagdating sa trabaho talaga. May kita mo na, yun nga, he lead by, yung example na pinapakita niya na, sa trabaho ako, ganyan. So, ganyan lang, pinapakita niya ganun. So, para ang mga sinasabi sa'yo, yun nga, rumebound ka. Ganun lang. Gets mo na kagad yung message. Saka pag talagang, kunyari, pag may nagawa kang mali, kakausapin ka. Nang maganda. Oo, nang maganda. Hindi pagalit. Hindi. Kasi mahinahon lang siya magsalita. Oo, talagang, alam mo, Jason, napakahinhin magsalita niyan eh. Pero pag laro na, sasagasaan ka na lang sa court. The other guy na pinili mo, Coach Cheng, and you've known this guy for so long, and he served for the national team for so long, and that's Gabe Norwood. How does Gabe lead at this point of his career? Si Gabe, if you look at his history, I think 2007 pa daw nandiyan na siya. 2007. So nasa 12 years na siyang nagsiserve every year. Yeah. No? Every year. And he's played about 60 games internationally for Gilas. So that is a wealth of experience, no, and knowledge. So doon pa lang, ang dami mo nang madodraw, no, doon sa experience na yun ni Gabe. No? Aside from the fact that si Gabe parang si Jason din. Medyo tahimik siya, pero pag nagsalita siya, alam mo may laman. Tapos, napakagaang ng loob mo kay Gabe. Hindi mo siya... Wala akong alam na taong galit kay Gabe. Sa akin, maraming galit, pero kay Gabe, walang galit eh. No? Wala akong alam na taong galit. No? Except yung Yengyao daw. Paminsan-minsan, napagalitan ko siya. No? Pero he's also another type of guy, and he's the team captain. No? And nag-i-stabilize siya sa team, he holds the team together. And mararamdaman mo yung leadership niya. Pagka medyo down ka, andun siya. No? Pumupukpok siya. Kasi pagka nasa taas ka naman, daming gusto mag-lead eh. Pero yung leader, makikita mo, pagka kung kailan mo kailangan doon sa gipit, doon siya dapat nandun. Well, the next step now is the draw. Again, yun yung mga bagay na wala kang control. That's a nerve-wracking experience kung saan ka mapupuntang group and whatnot. Maybe a short message for all the Filipino fans na nagdasal, na sumuporta para sa inyo. Poy, why don't you start? Maraming salamat sa mga nagdasal, sumuporta at sumubaybay sa laro ng Gilas. And salamat din ako sa yung 33 players na naglaro para sa Pilipinas. Yun. Sana continue yung suporta nyo at sana sa FIBA World Cup patuloy nyo pa yung pagdasal nyo ulit. Coach? Well, samantalahin ko na yung pagkakataon to thank all the people. No? Si Boss MVP ng SBP, yung Chairman Emeritus namin. Si Boss Al Panlilio ng SBP din. All the staff and all the people who conspired actually, no, to keep the Gilas team taken care of. Sila Boss Butch Antonio, no, sila Ma'am Yvette Ruiz. Yung mga ball boys, yung mga assistant coaches ko. Yung mga assistant coaches ko, secret weapon ko yan eh. No? They work hard, they prepare the team, they prepare the game plan, and then I just take the credit. Kumbaga, and I'm not ashamed na kunin yung credit sa kanila. Si Kaloy nga, pwede iwan nyo na sa Kazakhstan eh. Bahala sa local doon eh. So, Coach Kaloy, Coach Ryan, si Ford Araw, si Ricky Umayam, si Sandy Arispacochaga, no, recently. Sila yung unang pinadala namin sa malamig. Ang sipag ang mag-Instagram ni Coach Sandy nung mag-isa siya doon eh. Yun. So, and then, of course, all the players, yung 33 players na yun, kahit yung iba hindi ko na na-coach, pero they had a part no, in this journey. Si Coach Chot, no? Actually, binigyan kami ng ng margin ni Coach Chot eh, para magkamali man kami, may margin for error pa kami, no? Pero yun nga, nangyari yung Australia incident, things changed and we had to work from scratch from then on, no? But they were still there, responsible. The PBA, no? Actually, si Poy, nung kinuha namin yan sa Asian Games, talagang kinakabahan ako, baka hindi siya payagan ng Blackwater eh. Kasi importante rin yung mga laro nila sa Blackwater. Pero at a certain point, inisip nila yung interest ng bansa.
yung mga PBA teams, PBA owners, San Miguel Group, si Alchua, si Boss RSA, syempre, no, the independent teams, everybody. Commish. Si Commissioner, hindi ko na sana babanggitin. Ganyan. Commissioner Willie Marcial, syempre, no? Tapos, all the Filipino basketball fanatics, mga fans natin who sent us their prayers. Hindi man sila nandun, pero mararamdaman mo na nag-cheer sila, mararamdaman mo yung prayers, yung dasal nila. And then the people na nandun sa Qatar, no? Yung Filipino community sa Qatar, solid na solid ang pagsuporta nila sa amin. And then sa Kazakhstan, 30 Pilipino lang daw ang nasa Kazakhstan doon sa area ng Astana. Hindi sa game, ha? Hindi. Doon sa lugar. Oh. Doon sa lugar ng buong Kazakhstan, no? Pero yung 30 tao na yun dumating sa laro. Ganun nila kamahal yung Pilipino doon. Okay, at kami, of course, on behalf of everybody who's supporting the national team, kami dito sa The Score, we congratulate you, we thank you, and we wish you all the powers, all the prayers, and all the luck pagdating sa FIBA World Cup. Poyeram, mag-analyst ka pa dito, ha? Habang nag-World Cup preparation ka. And of course, our triumphant head coach. Kung kaya lang namin Poy, bubuhatin ka namin dito, pero hindi namin kaya. Coach Yengyao, maraming salamat and congratulations. Thank you. Still ahead, early leaders, the LaSalle Lady Spikers and the UP Lady Maroons will clash this weekend. We'll give you a preview when we return.